Kumusta kabayan? In this video, pag-uusapan natin kung paano ba talaga makakaipon ang OFW. Tuwing sahod, masaya. Pero kadalasan ay may halong kaba. Alam ko ang feelings na yan kasi nangyayari sa akin. Dahil kahit gaano kalaki ang sahod, parang lagi pa rin nauubos. Matyaga tayong mga OFW. Kahit pagod sa trabaho, malayo sa pamilya, ay may responsibilidad na hindi pwedeng takasan. Sabi nga nila, bawal mapagod. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na posible kang makaipon kahit marami kang gastos, kahit may pinapadala kang pera buwan-buwan? Kabayan, nasubukan ko na ito. Nangyari na sa akin, kaya gusto ko i-share sa'yo. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 5 dapat gawin tuwing sahod para makaipon ang OFW. Pero bago tayo mag-umpisa, paki-like, share, and subscribe. Marami pa tayong video na gagawin para makatulong sa ating mga OFW. Let's go! Ang unang gagawin tuwing sahod ay mag-ipon agad. Walang excuse. Hindi pagkatapos ng bills, hindi kapag may natira. Dapat unahin ang ipon. Kahit 10% lang ng sahod, itabi mo agad at huwag mo nang gagalawin. Hindi ito pagiging selfish. Ito ay self-respect. Dahil paano ka makakatulong sa iba kung ikaw mismo walang naitatabi para sa kinabukasan mo? Mahal natin ang ating pamilya. Natural lang na gusto nating magbigay, magpadala ng pera buwan-buwan. Pero mahalagang matutunan ang limitasyon. Kailangan ay mag-set ka ng fixed amount para sa padala. Hindi pa bago-bago. Hindi depende sa emosyon. Hindi pa bongga. Kapag lahat ng sahod mo ay napupunta sa iba, walang matitira para sa'yo. Hindi ka ATM. Ikaw ay tao rin na may pangarap at may gustong maabot. Tuwing sahod, maraming tukso. Nandyan ang online shopping, bagong sapatos, bagong phone, kain sa labas, pasikat sa barkada. Kaya ito ang rule. Maghintay ng 24 na oras bago gumastos. Kung gusto mo pa rin kinabukasan, saka ka na magdesisyon. Madalas, sa loob ng 24 na oras, nawawala rin ang urge. Hindi mo kailangang maging accountant. Isulat mo lang, pagkain, renta, pamasahe, luho. Dahil kapag alam mo kung saan napupunta ang pera mo, mas madali mo itong makokontrol. Ang perang hindi mo binabantayan, ito ay madaling nawawala. Ito ang tatandaan mo. Dapat bahagi ng ipon mo ay para sa negosyo, bahay, lupa, at savings. Hindi ka habang buhay OFW. At darating ang araw na gugustuhin mong umuwi. At pag ikaw ay may ipon, ay hindi ka matatakot na umuwi. Malakas ang loob mo kasi may bala ka na anuman ang mangyari ay nakaredy ka. Kabayan, masarap umuwi sa Pilipinas na may pera ka. Hindi ka stress at madali kang makagawa ng gusto mo, magnegosyo at mag-invest. Magaan ang buhay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like, share at isubscribe ang channel na ito para sa bawat OFW na gustong makaipon, makauwi at mabuhay ng may seguridad. Hindi madali, pero posible. Hanggang sa susunod na video, ingat ka palagi, kababayan.